Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, magandang pag-usapan po at magandang discussion po ito mga kabida dyan po sa mga law schools at sa mga law students po Ito pong controversial statement po mga kabida ni Senator Erwin Tulfo po kahapon sa isang Senate Blue Ribbon Committee hearing po patungkol ho sa flood control scam po mga kabida napaka-controversial yung kanyang sinabi po. Okay? Nung sinabi po niya mga kabida na pwede hong i-bend yung batas. Ibig sabihin, pwede hong i-circumvent ang batas in order to please the people Tapos ito pong si Secretary Rimulya na kanyang tinanong po mga kabida, oo ng oo lang po. Okay? Sumagot pa po na yes sir. Okay? Nung sinabi po ni Senator Erwin, tama po ba Secretary Rimulya see? Kaya nga, nung sinabi po yon ni Senator Tulfo mga kabida, yung abogado po sa likod po niya na si Attorney Kimbo, napailing po. Ito pakinggan po natin. Panuorin po natin to mga kabida. At saka tayo magre-react ko dito. Narito po. Usapan, wala ho tayong pakialam sa batas na yan. Sometimes, you have to bend the law to be able to please the people. Mas mataas po ang taong bayan sa batas. What? Am I right, Secretary Remulla? Yes, sir. Ayun. Grabe, emphatic masyado. Ito pong si Senator Tulfo po mga kabida Nung sinabi po niya na pwede hong i-bend ang batas. Wala ho siyang pakialam sa batas. Kasi mas supreme ang tao kaysa sa batas. Kaya nga, nung sinabi po niya yun, dami hong nag-react inulan po ng batikos po sa social media. Ito pong si Senator Erwin Tulfo po mga kabida Mantakin nyo na turingang mambabatas po, tagagawa po ng batas mga kabida. Ganun yung sinabi po Maintindihan po natin kasi hindi siya abogado Pero bilang isang senador, bilang isang tagagawa ng batas mga kabida, it's a big no-no yun. Okay? Blunder po yun mga kabida. Okay? At saka napakadelikado yung kanyang statement po Pwede hong sundin yun ng tao po mga kabida. Ano yung epekto po pag hindi po sumunod ng batas ang taong bayan mga kabida? Chaotic po yung dating. Di ba? Kaya meron pong batas para sundin po natin, para magkaroon po ng order po ang ating bayan mga kabida. Actually, partly tama po si Senator Erwin po mga kabida, na supreme po ang taong bayan. Why? Because sabi po ng ating saligang batas po mga kabida Article 2 Section 1 po. Anong sabi po doon? Sovereignty resides in the people and all government authority emanates from them. Ang ibig sabihin po mga kabida, ang kapangyarihan po mga kabida nasa tao yun. Okay? At yung otoridad ng gobyerno o ng estado nanggaling po sa taong bayan, mga kabida. Okay? Tama yun. Pero hindi ibig sabihin, mga kabida, na hindi na lang po tayo susunod sa batas. Ano ang sabi po ni Senator Robin Padilla, mga kabida, doon po sa kanyang privilege speech? Eto, pakinggan muna natin. 20 taon na po ako sa Mindanao. Alam po yan ng kapatid ko na si Senator Mig Subiri na umiikot dyan sa mga liblib na lugar para kumbinsin ng mga taong sumunod tayo sa batas. Yun lamang po, mga senador tayo. Gumagawa tayo ng batas. Ang batas kailangan sundin natin tayo mismo. Yun lamang po, wala naman akong gustong sabihin kundi yun lang. Maraming salamat po. Ayun, umapila po siya sa mga senador, sa mga mababatas na sundin po natin ang batas. Kasi sila po ay tagagawa ng batas at nararapat lang po na sila po ang unang sumunod sa batas, mga kabida. Kagaya ng sinabi ko po kanina, ginawa po ang batas para magkaroon po ng order. Kasi pag wala po ang batas, mga kabida, chaotic po ang Pilipinas. Magkakagulo po, mga kabida, Okay? Alright. Same constitution, mga kabida. Anong sinabi po? Article 3, Section 1. Okay?
no one shall be above the law. Anong ibig sabihin po? Wala pong sinuman, mga kabida, ang mas mataas pa po sa batas. Malinaw po yun, ano? Okay? Kung titingnan po natin, parang meron pong conflict, ano? Pero actually wala mga kabida. Okay? Ang sabi po dito, ni-research ko talaga ito, ano? The rule of law requires that both the governed and those who govern are equally bound by the law. Ibig sabihin po, kahit na po ang taong bayan na sinasabi po ni Senator Erwin Tulfo na supreme, mga kabida, kailangan hong sumunod sa batas. Pati na rin ang gobyerno, okay, na nagpapatupad po ng batas, kailangan ding sumunod sa batas. Malinaw po yun, ano, mga kabida. Okay? Meron lang pong babasahin po, ano, itong statement po, mga kabida, ni Attorney Regal Oliva. Maganda yung kanyang post po, ano, bilang reaction po, no, mga kabida, dito ho sa statement po ni Senator Erwin Tulfo po, ano. Kagaya ng sinabi ko po, ang dami hong nag-react ng mga abogado ho dito, ano. Maraming galit kay Senator Tulfo po, mga kabida, no. This is highly problematic. Okay, ito yung sinabi po ni Attorney Regal Oliva, no. While it is true that sovereign resides in the people and all government authority emanates from them, Article 2, Section 1, 1987 Constitution, the same charter also makes it clear, no one shall be above the law, Article 3, Section 1. The rule of law requires that both the governed and those who govern are equally bound by the law. Kapag sinabi ng isang senador at ng kalihim ng hustisya na mas mataas ang taumbayan kaysa sa batas, they confuse sovereignty with supremacy. Sovereignty belongs to the people, yes, but it finds expression through laws duly enacted to bend the law. By expediency is to weaken the very structure that protects the people's right. No senator, no secretary, no official can claim the power to elevate political convenience over legal certainty. The law is not to be bent, it is to be upheld. Once that foundation is compromised, what remains is not democracy, but arbitrariness. Ayon, mga kabida. Kinonfuse kasi nila yung sovereignty at saka supremacy. Magkaiba po yun eh. Yes, tama po. Supreme ang taong bayan po, mga kabida, no? Pero pagdating ho sa sovereignty, sovereignty although resides in the people and all government authority emanates from them, ano, mga kabida. Okay? Kaya nga, dahil ho sa ang kapangyarihan nasa tao po, mga kabida, ito po yung nagbigay po doon po sa mga leaders natin to make laws in order to be followed by all. Lahat po ang dapat sumunod sa batas. Okay? Kumbaga ganito i-simplify ko ha, mga kabida. Ang kapangyarihan po nanggaling sa taong bayan. At hindi naman po pwede ang taong bayan mamuno po sa isang komunidad. Sila-sila po. Wala hong leader na pwede hong magtimon doon ho sa kanila, ano. Kagaya ho ng pastol, ano, mga kabida. 'Di ba? Ang pastol po, ang kanyang trabaho po para i-gather ito pong mga sheep, itong mga karnero po, ano, mga kabida. Kung wala hong pastol, magkaiba yung direction po ng mga karnero, ano, mga kabida. Okay, kanya-kanyang lakad na lang po. Okay? Whereas kung meron pong pastol, kung saan po pupunta, kung saan ano yung direction na gusto po ng pastol para sa mga karnero po, mga kabida, doon po sila susunod. Okay? Yun yung structure po, mga kabida. Galing po ang kapangyarihan sa taong bayan, binigay po sa mga leaders na inelect po ng taong bayan. At dahil dito sa mga leaders na inelect po ng taong bayan, mga kabida, ano, binigyan po ng
taong bayan ang mga leaders ng otoridad. Ano po yung otoridad na ito mga kabida? The authority to craft laws para sundin hindi lang po ng taong bayan, pati po sa mga opisyal ng ating pamahalaan. Ganun po yun eh. Both of them are bound to follow the laws. Okay? Walang sino mang exempted po dyan mga kabida. Kaya meron yung katagang no one shall be above the law. Kahit na presidente nga ng Pilipinas eh. Okay? Hindi ho above sa batas. Ano? Ang presidente po ay pwede hong parusahan po sa pamamagitan po ng impeachment po mga kabida. Meron pa ring batas na nag-govern doon ho sa kapangyarihan po ng presidente po ng Pilipinas. So that's law mga kabida. No? So blunder po yung sinabi po ni Senator Erwin Tulfo po mga kabida na pwede hong i-bend ang batas. Kasi kung magkaganon po mga kabida, baka magkakagulo na po ang Pilipinas. Kasi po yun yung sinabi po ni Senator Erwin Tulfo na pwede hong i-circumvent ng batas po mga kabida. Po. Mahirap kasi mga kabida kapag ang isang leader po magsabi po ng ganyan, hindi po imposible na susundin po ito ng taong bayan. Yun yung sinabi po ni Senator Tulfo, sundin po natin yun. Diba? So, it's dangerous po mga kabida. Naturingan pa pong senador, tagagawa ng batas, pero ganun yung kanyang pananalita po. Kaya nga, nagalit ito po mga abogado. Nagalit po ito mga law students. Kasi ang sabi po nila mga kabida, wala palang silbi itong pag-aaral po natin ng batas. Kasi, ultimately mga kabida, hindi pala ito susundin. Pwede palang itong i-bend. Diba? Ganun po yun. Ewan ko po kung nakatulog po ng mahimbing po kagabi, itong si Senator Erwin Tulfo po mga kabida, sa grabing batikos po na kanya hong natanggap mga kabida sa social media dahil ho sa kanya hong irresponsibleng statement. Actually, I will take it as a irresponsible statement mga kabida. Hindi po dapat sinabi ni Senator Tulfo yun mga kabida. And also this Secretary of Justice, okay, Boying Rimulya, na nag-concur doon ho sa sinabi po ni Senator Tulfo po mga kabida. Parang walang alam po sa batas naturingang Secretary of Justice pero ganun yung linyada po ng kanyang statement. Kaya nga hindi po ako nagtaka po kahapon po mga kabida nung nilecturean po siya ni Senator Marcoleta Kasi parang wala ko siyang alam sa batas mga kabida. Kaya nga dahil po doon mga kabida sa sinabi po ni Senator Erwin Tulfo binansagan po siya ngayon na law bender mga kabida. Okay? Law bender. Kung meron man pong airbender, si Senator Erwin Tulfo, law bender na po. Kaya nga ang sabi po ni Attorney Rowena Guanzon po mga kabida, na nadagdagan na raw ito pong elements ng bender mga kabida. Actually, 4 lang po sana yun. Una, earth. Pangalawa, fire. Pangatlo, water. At yung pang-4 po, air. Mga kabida. Meron na pong pang-5. Ito pong law bender mga kabida. At ito po ay sa katauhan po mga kabida ni Senator Erwin Tulfo mga kabida. So para po sa inyo, ano po ang inyong pananaw at opinion ho dito? Please comment down sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel. Please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.